Magandang gabi, Sir Kira. Gusto ko lang pong i-share yung karanasan ko sa mga taga-ibang mundo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ram. Halos nakalimutan ko na lahat ng mga karanasan kong nakakatakot simula nung kabataan ko pa. Pero dahil sa huni ng tiktik, ay parang nag-flashback lahat sa isipan ko ang mga karanasan ko noon. Nangyari to noong 9 years old pa lang ako. Gawa lamang sa nipahat ang bahay namin noon sa Bicol at makaluma ang disenyo nito na may kulungan pa ng manok at pato sa silong. Tatlo pa lang kaming magkakapatid nung mga panahon na yon at puro maliliit pa kami. Si kuya ay 10 years old, ako naman ay 9 at 8 naman ang sumunod sa akin. Dahil doon ay nagpapasama kami tuwing gabi sa kung sino mang matanda ang mapapakisiyuan ni mama sa barangay namin. Katulad na lang ni Lola Ben. Nasa Maynila kasi ang tatay namin. Doon ito nagtatrabaho. Isang gabi, kasama namin noon si Lola Benny. Nagpaalam ito na uuwi muna daw siya at kukunin yung nganga niya. At dahil madilim na, nagdala siya ng flashlight. Yung malaking flashlight yung gamit niya noon. Ito yung flashlight na ang gamit na baterya ay yung matatabang battery. Samantala, ang naiwan naman sa amin na flashlight noon ay yung maliit lang na AA battery lang ang ginagamit para pailawin. Nang bigla na lang nag-inga yung mga baboy namin sa likod bahay. Hininaan ni mama yung radyo at tinanong sa kuya ko kung ano yun. Sabi ni kuya, baka raw may tao. Dali-dali nilang kinuha yung flashlight at lumabas papunta sa likod bahay. Sa harap sila ng bahay dumaan dahil nandoon yung mga tsinelas nila. At yung pinto sa kusina nakakadena na. Ito kasi yung nagsisilbing kandado namin noon. Maya-maya pa nga nakarinig na kami ng malalakas na paghampas ng hangin sa mga dahon ng saging at malalakas na pagpagaspas ng pakpak at huni na hak-hak sa labas. Maya-maya, patakbong bumalik si kuya at si mama sa loob ng bahay namin. Pareho silang namumutla at hindi makapagsalita. Dali-daling isinara ni mama ang pinto at ikinandado ito. Tapos nagtanong si kuya kay mama, ano daw yun? Hindi sumagot si mama. Ilang minuto kaming tahimik noon hanggang sa narinig namin ang pagkatok ni Lola Benny. Upang masigurado na siya nga talaga yon, ay tinawag ni mama ang pangalan ni Lola Benny. Nang makumpirmang siya nga ito, ay pinagbuksan na ito ni mama at pinapasok na si Lola. Pagkatapos noon ay mabilis nang isinara ni mama at ikinandado ang pinto. Nagtanong noon si Lola Benny, bakit daw nangihina si mama at putlang-putla ito? Doon na nagkwento si mama. Pagliko daw nila papunta sa likod ng kulungan ng baboy, ay isang malaking itim na ibon ang nailawan ni mama sa may kulungan ng baboy. At nanlilisik daw ang mga mata nito. Ang sabi pa ni mama, para pa daw silang nagkagulatan. Bigla daw itong lumipad papalayo. At sa gulat, ay nasagi pa yung dahon ng saging. Agad lumabas si Lola Benny dala ang flashlight niya. Nagsalita ito ng kung ano-ano sa likod bahay. Pagtapat niya sa harap ng bahay, ay malakas niyang sinabi, "Mga walang ya kayo! Pati mga kabarangay ninyo'y tinatakot ninyo!" Pagkatapos noon ay tinawag na siya ni mama at pinapasok na sa loob ng bahay. Sabi ni Lola Benny, "Huwag kayong matakot. Hindi nila kayang manakit ng mga kabarangay nila." Pagkatapos ng nakakapangilabot na pangyayari ng gabing yon, hirap man ay natulog pa rin kami. Kinabukasan, nung muling sumilip ang gabi, ay ang mga pato naman namin ang nag-iingay sa silong. 10:00 na ng gabi nun at patulog na sana kami.
Yung higaan namin, ang ilalim noon ay ang kulungan ng mga pato at manok. Nung mga oras na to, patay na ang mga gasera namin. Kaya sobrang dilim na sa loob ng bahay, maging sa labas. Sa lugar namin, ay ilan pa lamang ang may koneksyon ng kuryente nung mga panahon na yon. At isa kami sa mga wala pa. Inilawan ni Lola Benny yung silong gamit yung flashlight niyang malaki. Sa tulong ng maliliit na siwang ng tabla naming sahig at sala na kawayan, ay nagawa niyang makasilip sa ilalim at makita kung ano ang nandoon na siyang nagiging dahilan ng pag-iingay ng mga pato. Ilang saglit pa ay sumigaw na si Lola Benny. Meron daw malaking itim na baboy sa ilalim. Sinigawan ito ni Mama at sinabi nilang tatagain ito kung hindi sila magsisialis sa silong. Sinabihan din siya ni Lola Benny na isisigaw niya ang pangalan ng aswang na yon kung hindi sila aalis at muli pang babalik sa amin. Maya-maya pa ay natahimik na ang paligid. Isang matinis na hagik-gik ang narinig namin at malakas na pagpagaspas ng pakpak palayo. Simula noon ay hindi na bumalik pa yung aswang na yon. Hindi ko na rin nabalitaan pa kung bumalik pa nga ito kasi nag-aral na ako nun dito sa Maynila. Hanggang dito na lang, Sir Gira. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento kong ito. Maraming salamat po.